Tumayo na po tayo po'y mananalangin. Ama na dakila at makapangyarihan po sa lahat, sa pananampalataya ay tumatawag po kami sa iyo upang magtanaw ng napakalaking utang na loob na sa halos isang linggo na pinayagan mo pong lumipas sa aming buhay. Hindi man po kami, Ama, karapat-dapat dahil kami ay hindi pa rin nakakatugon sa kabanalang patuloy mo pong hinahanap sa bawat isa sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo, na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan. Yahuwah na aming Diyos, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat pong kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil sa pananalig na ito, Ama, malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahanda na tumulong at umalalay sa iyong mga lingkod, lalo na sa mga anak mong patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling, Ama, na dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Dahil po dito, Ama, nagbukod po kami ng aming mga handog, naway pakibasbasan mo po ito para po sa ganitong pagsamba ay patuloy na maialay po sa iyo. Pakisamahan mo po ang maghahayag ng iyong banal na salita at tinanggap mo na po ang bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na siyang aming tagapagligtas. Aral ng ating kaligtasan, unaway ating dinggin. Ihayag na may kagalakan ang pangalan ni Yahuwah. Magsilawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Itinay kung tunganan niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon natin tiyatan ang pangalan niya dakila. Pagkat sa kasalingan upang siya ay Mga magulang at mga kapatid, mga panauhin namin na narito ngayon sa ating pagsamba, ang paksa po natin ay stress, pagkabahala, pag-aalala at problema. Sa diksyonaryo ay binibigyan ng kahulugan ang salitang stress na ito po ay isang emosyon, damdamin, pakiramdam ng tao. Tumutukoy ito sa isang emosyonal at mental na pagkapagod, dulot ng iba't ibang hamon at hindi ng pagdadala ng buhay. Yan ang stress. Kaya mga kapatid, itong stress ay nararanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo hangga't tayo buhay.
Dumarating sa buhay natin yan. Dumarating yan sa napakaraming dahilan, lalo na sa makabagong mundo. Kaya paano natin haharapin ang stress sa isang biblikal na paraan? Ang mga tagasunod ni Yahushua ay hindi huligtas sa mga pagsubok sa buhay natin. Habang tayo naglalakbay sa mundo, sabi nga, habang may buhay ang tao, may pagsubok. Kaya tayo narito sa mundo, di natin maiiwasan yan. Pero tayo'y pinili upang ilagak ang ating mga alalahanin sa Panginoon Diyos. Namumuhay sa pananampalataya sa halip na takot. Maaari tayong lumingon o kaya ay magbasa ng mga talata ng Biblia kapag tayo ay nakakaranas po ng stress. Pag kayo na'y pumasok sa ating puso at isipan, magbasa tayo ng Biblia sa ikapapayapa natin at para magkaroon tayo ng katiyakan o kasiguruhan. Kung hindi natin alam, mga kapatid, kung paano ating pamahalaan o kung paano natin dapat i-manage ang stress, ito ho ay makakapigil sa ating po na pagtitiwala sa Panginoon Diyos at ito'y magsisilbing hadlang para lumago tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dapat natin pong tandaan na tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua ay naniniwala, sumasampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan at may kontrol sa ating mga buhay at siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan po natin sa araw-araw nitong ating pamumuhay. Depende po yan sa mga biyaya, sagana, gustong-gusto lang, o kaya ay sabi nga ay hindi man mahirap, hindi man mayaman. Gayunpaman, kailangan din nating maunawaan na kapag ang stress po ay nangibabaw sa ating mga buhay, hindi ito dahil nawalan tayo ng kakayahang magtiwala sa Panginoon Diyos, kundi kaya namayani sa atin ang stress sapagkat hindi ho tayo nakahanda. Wala ho tayong kahandaan. Hindi tayo nakaprepara. Kaya katulad po ng itinuturo sa atin ng Biblia, napakaraming paraan para ating mapagtagumpayan ang kasalanan. Ganun po ang sinasabi rin ng Biblia para ating pong madaig ang stress sa buhay natin, ang mga alalahanin, ang pagkabahala, at iba't iba pang problema. Kaya mga kapatid, maging si Apostol Pablo sinabi ho niya doon sa Philippians 4:7 sa Amplified ang sabi, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in the Christ, Yahushua, is yours. Kaya yan po ay isang talata sa Biblia na isinulat ng Apostol Pablo, hinihikaya tayo na tayo bilang alagad ng ating Panginoong Yahushua, ang ating pong peace, ang ating po na kailangan hanapin at pagtiwalaan walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, mga kapatid, mahalaga po na ating pag-aralan at liwanagin natin itong mga tinatawag na anxiety, worry, and trouble sa buhay. Para pag alam na natin kung anong ibig sabihin ng mga yan, ay atin pong maihanda ang ating kailangan para ating maharap sila ng buong tatag. Kaaway natin yan di ba? Sa isang sentido, para wag tayong madaig, wag tayong magapi. Pagkat ang anxiety po at pagkabahala at mga problema nagdadala sa tao para siya ay gumawa ng isang bagay na makapipinsala sa kanyang sarili pati na sa kanyang kapwa. Kaya magbabasa tayo ng mga referensya na itong mga referensyang ito ay galing sa Mayo Clinic Retrieve Anxiety Disorders, May 4, 2018. Ito naman ay isa pang aklat, Anxiety Psychology Today Retrieve, at meron pang The Body Keeps the Score, Brain, and the body in the healing of trauma,
at meron pa tayong babasahing the relationship between anxiety and depression. So unahin natin, what is anxiety? Ito po, basahin po natin. Ito nakasulat sa ating unang babasahin. Anxiety is a common part of everyday life. Kaya ang anxiety po o ang pagkabahala o pagkabalisa, bahagi ho yan sa pang-araw-araw na buhay ng tao. We can all experience it at varying degrees within any given situation. Ating mararanasan yan sa iba't ibang paraan, depende po sa bigat ng sitwasyon. In fact, there are over 3 million cases of anxiety disorders diagnosed in the United States each year. Dito lang po sa katotohanan sa Amerika ay mahigit sa 3 milyon na mga kaso tungkol po sa anxiety disorders ang na-diagnose bawat taon. In broad terms, sa isang malawak na mga termino, anxiety is an emotion characterized by feelings of dread, apprehension, tension, or worry. Sa isang malawak na mga kahulugan, ang anxiety ay isang emosyon na ito po'y nilalarawan ng damdamin ng pagkatakot, apprehension. Para siyang nagkakaroon siya ng pangamba, tensyon, at pag-aalala, mga kapatid. It is also described as the mental and the physical anticipation of a negative result. Ito ay inilalarawan din bilang isang mental at pisikal na umaasa sa mga negatibong mangyayari. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety. Bakit? Negatibo kasi ang nasa isip eh. Anxiety can accompany the anticipation of a stressful event, dread over outcomes that are unknown, and or other mental health struggles like depression or loneliness. Ang anxiety po ay nasasamahan niyan po, nalalakipan yan ng isang pag-asa sa isang stressful event. Kasi you are hoping for stressful event eh. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety o pagkabalisa. O, takot over outcomes that are unknown. Natatakot ka sa mga bagay na anon, na sa magiging resulta ng mga bagay na anon. Ba't ka ganon? Di ba? O kaya naman ay mental health struggles na ang ating isipan ay talagang naghihirap dahil sa depresyon, katulad ng depresyon at o kaya ay loneliness o kalungkutan. It can be experienced in short bursts. Maaaring yan ay maranasan natin sa isang biglang pagdating yan. Perhaps before going on a date, mangyari po yung anxiety, resolving a conflict at work. Kung mayroon tayong problema sa trabaho, dumarating yung anxiety o pagkabalisa eh. Or performing in front of a large crowd. Kung ikaw ay isang performer sa isang large crowd o isang malaking kalipunan ng mga tao, ay dumarating na bigla lang po yun eh. Yung anxiety o para kang kinakabahan, as well as over long periods of time. Minsan ay sa mahabang panahon. Next slide. Ano pa po ang pahayag dyan sa ating referensya? Ito pa po. Ayan. Ang tanong po natin ay, what does anxiety feel like? O ano ang pakiramdam ng pagkabahala o pagkabalisa? Ito, anxiety can present itself in numerous forms, may vary significantly in intensity from one individual to another. Kaya diyan po ang pagkabalisa o anxiety ay maaring dumating sa maraming anyo at pagkakaiba-iba ng tindi o bigat sa buhay ng iba't ibang mga tao. Despite this diversity, several key characteristics commonly identify anxiety as a symptom. Ayun. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, mayroon pong ilang mga pangunahin na mga palatandaan na ito ay nagpahahayag tungkol sa presensya sa buhay natin ng anxiety, at yan po ay itinuturing na symptom, yung simptoma. Di ba? These traits often include unease or dread. Yan pong pagka tayo may mga anxiety po, yan po ay mararamdaman natin sa ating sarili para tayong hindi mapalagay, unease tayo, may takot tayo. Physical tension, mayroon tayong tension sa physical natin, ano ho?
and cognitive disruptions. Minsan yung ating pong ika nga pagka naguguluhan yung ating pag-iisip sa madaling sabi, ano ho? At saka encompassing racing thoughts or difficulty concentrating. Hirap tayong mag-focus sa isang bagay na ating ginagawa. Kung tayo man ay nasa harap ng laptop ay kung mayroon tayong anxiety po, ay hindi tayo makakonsentrate. Recognizing these signs can help in understanding the nature of anxiety and its impact on daily life. Pagka ating nalalaman ang mga palatandaang yon, ano ho, hindi ka mapalagay, uneasy ka, ha? Pagka ating naalam yon na yun ay simptoma ng anxiety, yun ay makakatulong sa atin para ating malaman ang sitwasyon natin na tayo may anxiety at saka kung ano yung impact o epekto sa buhay natin sa araw-araw. Although anxiety can manifest in various ways and be experienced within differing levels of intensity, the specific common characteristics define it as a symptom. Feelings of nervousness, anticipation, or dread. Yung damdamin na pangamba, pag-aalala at takot. Pagka meron tayong ganyan, meron tayong anxiety, mga kapatid. Ano-ano pa ang magiging resulta niyan? Ito, next slide. Ito ho yan eh. Ayan. Actually, kung atin pong babasahin pa sa ibang mga ang epekto po ng anxiety, increase ng heart rate natin. Tingnan nyo. Pag may anxiety ho tayo, naguguluhan tayo, sumasakit yung batok natin. Pag tinignan natin po yung ating blood pressure, tumataas yung heart rate natin, yung blood pressure natin tumataas. Pinagpapawisan tayo. Nagkakaroon tayo ng perspiration. Before we will read that next slide po. Muscle tension, gaya ng binabanggit sa ating binasa dyan. Yung sense of impending danger. Yung bang ikaw ay nararamdaman mo may darating na kapahamakan. Di ba? Meron pong ang iba, dahil po sa anxiety, nagkakaroon siya ng insomnia, hindi nakakatulog, hindi mapagkatulog. Feelings of restlessness, yung bang hindi siya mapakali, hindi siya mapalagay. Nagkakaroon siya ng stomach problems. Di ba? Gawa ng anxiety po yun eh. Di ba? Difficulty concentrating. Katulad ng ating nasabi na kanina, ay hindi ka na makapokus sa isang gawaing ginagawa mo. Trembling, nanginginig ang ating katawan. At saka ang sabi, yung urge to escape or avoid. Yung bang ikaw ay merong tendency na gusto mo makatakas, gusto mo makaiwas. Ngayon, is it common to experience po both anxiety and depression? Yan ang sabi po riyan na yes, anxiety and depression can often occur in a corresponding cycle. Darating ho yan, yung anxiety at saka depression. Pag sinabing anxiety at depression sa pagkabalisa o pagkabahala at depresyon, maraming tao ang namamapakamatay dahil sa depresyon, mayamat mahirap, di ba? Ang iba nagtangka pero hindi natuloy. Salamat naman. Pagkat dumarating at dumarating po yan hanggat tayo po ay ika nga ay may buhay, darating sa buhay po natin. Walang exempted po rito. Lingkod ka man ng Diyos o hindi, kumikilala ka man sa Diyos o hindi, darating po yan. Ito pa sabi, in many instances, individuals who feel defined by their anxiety are fully aware that the worries and fears that inhabit their daily life are not helpful or needed. Sa maraming mga pagkakataon, may mga individual na nararamdaman nila yung anxiety na aware sila sa mga worries nila at takot na naghahari sa kanilang buhay. Di ba? Ang totoo, hindi naman natin kailangan yun, pero dumarating, di ba? Pero kailangan marunong kang mag-manage. Despite this awareness, their anxiety will persist anyway. Sa kabila na aware tayo, may darating na mga anxiety, depression sa buhay natin. Pero darating at darating pa rin po yun, mga kapatid. Leading to a feeling of helplessness na minsan na yan ay nagdadala sa atin sa isang kalagayan na damdamin na parang wala na tayong magawa against the distress or dread that dominates their life. Di ba? For survivors, this perception of lacking control over their emotional state
can stem from the feeling of powerlessness and incapacity that they experience during the sexual abuse. This feeling of having no control can be accompanied by a sense of failure. Pagka wala na tayong control, tayo na ang kinokontrol. Kaya nagkakaroon na tayo ng damdaming bigo. Nabibigo ka. Pag bigo ka, ang damdamin mo siyempre malungkot ka, depressed ka, ay ka nga ay ang damdamin mo ay lugmok. Ang sabi, which can become a gateway to depression. Totoo po yun eh. Di ba? Pagka tayo napadaig, bagamat aware tayo, darating yung anxiety, pagkabalisa. Pagka hindi natin na-control, nagpadaig tayo po ron, dadalhin tayo nun sa isang kalagayang hindi maganda, depression. Kaya kung napansin po ninyo, ang sabi, for survivors. Sapagkat ang iba, mayroong ibang hindi nakasurvive sa anxiety. Naging depression at bunga ng depression, ang tao ay nagkamit o sabi nga, nagpakamatay, di ba? Nagbigti yung iba eh. Di ba, mga kapatid? Kaya kailangang alam natin ang kalaban. Katulad ng kasalanan, ipinagpauna sa atin ng Biblia, darating po yan sa buhay natin. Kaya tinuruan tayo ng mga talata ng Biblia tungkol sa pagkikipaglaban laban sa kasalanan. Ganon din po, itong awareness natin tungkol sa pagkabalisa, pagkabahala, problema, suliranin, depresyon. Pagka yan po'y alam na natin na darating sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano natin yan haharapin. Di po ba, mga kapatid? Kailangan yan. When describing this cycle, Sally R. Connolly, LCSW, licensed clinical social worker and a therapist, says, when you get anxious, kayo nababalisa, you tend to have this pervasive thinking about some worry or some problem. Totoo po yun eh. Pagka tayo nababalisa, ang tendency po magkaroon tayo ng pervasive thinking about some worry or some problem. Totoo po yun. Yun ang puro negatibo na lang ang nasa isip natin. Di ba? Bakit? Ang naghahari kasi anxiety. Pagka-anxiety po ang naghahari sa isip ng tao, ay talagang hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay, hanggang sa ikaw ay malugmok sa problema. You feel bad about it. Totoo po yun. Hindi tayo masaya pag mayroon tayong anxiety. Then you feel like you've failed. You move to depression. Yun ang hindi maganda. Many survivors, experience this cycle with feelings of frustration, inadequacy to handle their trauma-induced anxiety, giving way to depression and lacking any motivation to try. Kaya hindi na kailangan explanation natin dyan. Nagkakaroon tayo ng trauma dahil sa anxiety, hanggang sa ito maging depression, hanggang sa tayo mawalan po ng motivation, kasiglahan. Diba? Sometimes this cycle can culminate into what is known as either an anxiety disorder or a depressive disorder. If you are going through a similar pattern, kung tayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon, know that this cycle is very natural. Dapat malaman natin normal yun. Wag nating sabihin, iba na ito ah. Walang iba. Walang ibang bagay na nangyayari. Sabi nga ni Solomon lahat ng mga bagay nangyari na kaya ang depression, naranasan ito ng mga unang tao. Maging sa panahon natin at maging sa mga darating. Sabi nga, hanggat may buhay tayo, may mga anxiety darating po sa buhay natin. Kaya sabi rito, if you are going through a similar pattern, know that this cycle is very natural, especially given all that you have endured and how your brain had to find ways to cope with the trauma at a young age. Sometimes po, ang iba nga, bata pa, mayroon ng trauma dahil sa anxiety, di ho ba? Kaya kailangan ay marunong tayo na mag-manage ng anxiety sapagkat ang ibang mga bata ay lumalaki na parang sila po ay parang hopeless. Bakit? Bata pa, mayroon ng trauma. Maaaring dahil sa problema ng nanay, tatay, family problem, ang kanilang relasyon sa isa't isa, di ho ba? Iba't iba. Sabi nga, it varies. Though it may not feel like it, your brain is not trying to work against you,
but rather on behalf of your safety, using the tools it acquired at the time of the trauma. Now, next slide po. How to cope with anxiety. Ito, paano natin po harapin ang pagkabahala? As inevitable and persistent as anxiety can feel, di natin maiwasan yan, at yan ay talagang nagpipilit na dumating sa buhay natin, there are many resources available to help you manage it. Marami pong mga iba't ibang resources o kaparaanan na pwede nating magamit para ating pong mapamahalaan o mapangasiwa ng maayos yung anxiety. If you are experiencing a disruptive level of anxiety, pagka dumarating sa buhay natin, nararanasan natin ang ika nga, nakakagulo na level ng anxiety o pagkabahala sa buhay natin, we highly advise you, sabi rito ng ating referensya, we highly advise you to seek the help of a medical professional who can direct you to the resources that may work best for your personal situation. Pagka iba na ang level ng anxiety na ating nararanasan, kailangan na natin po ang tulong ng isang medical professional na maaring magturo sa atin ng kaparaanan para atin pong masolusyonan ang ating personal na sitwasyon na nagdaranas ng mataas na level siguro ng anxiety. Along with the help of a medical professional, there are also new tools you can learn to help retrain your brain to protect you in a more helpful way. Sa pagtulong ng mga medical professional, meron ding mga kasangkapan o kaparaanan na ating matututunan upang ating ma-retrain, upang ating masanay muli ang ating pag-iisip para maprotektahan ito sa isang mabuting paraan. Para matulungan yung ma-retrain. Kasi pagka ang ating brain ay nasanay na sa anxiety, ay nakastuck na tayo doon, hindi maganda po yun. Ang tendency po noon, pagka nag-progress, if it goes to the process of progression, from anxiety, it will progress to depression. Hindi na maganda po yun. Di ho ba? Kaya kailangan ma-reset ang ating isip. Di ho ba? Ma-reboot yung ma-retrain yung ating pag-iisip. Kailangan po yun, mga kapatid. Kaya, tuloy natin ang basa. Among the most useful tools is mindfulness. Ang isa sa pinaka magandang kasangkapan o kailangan natin para ating malabanan at ating ma-manage ng tama ang anxiety ay yung mindfulness, yung kamalayan, yung awareness. Oftentimes, anxiety occurs when we are ruminating on the past. Kalimitan po, ang anxiety o pagkabalisa ay dumarating kapag ating inaalaala at binabalikan natin yung nakaraan. Anong nakaraan? Yung mga negatibo. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety. Ba't ka pa nabubuhay sa nakaraan? Di ba? Ang sabi pa rito, mindful practice, ito pang sabi rito, oftentimes anxiety occurs when we are ruminating on the past or when we are experiencing dread about the future. Kaya hindi lang yung past na ating inaalaala, kaya nagkakaroon ka ng anxiety. Maging yung future, pero ang inaasahan mo, nakakatakot yung darating sa future, magkakaroon ka nga ng anxiety nun. Di ho ba, mga kapatid? Katulad po ng nangyayari sa paligid natin. Gagrabe pa ito eh. Di ba? Asahan natin, lulubha pa ito. Kaya expect for the worst. Sabi nga, hope for the best. Expect for the worst. Umasa tayo, mas matindi pang darating. Pero huwag tayong matakot. Ang iba ayon dito sa ating binabasang referensya, sila po ang sabi ay, ang anxiety, malimit dumating yan sapagkat inaalaala yung nakaraan, yung mga negatibong nakaraan. And when we are experiencing dread about the future, feeling stuck in either of these modes can make it all the more difficult to live in the present. Ano man sa dalawa, inaalaala mo yung negatibong nakaraan o kaya yung ikaw ay natatakot sa darating na panganib o negatibong mangyayari. Ano man sa dalawang ito ang mangyari sa buhay natin,
nakakaapekto ito sa ating buhay ngayon. Totoo yun, mga kapatid. Di ba? This is where mindfulness comes into play. Pagka ganyan na ang sitwasyon, doon kailangan po natin ang sabi nga, ang kamalayan, awareness. Maging aware tayo. Mindful practice, yung makatwirang pagsasanay centers around guiding our attention away from the past or the future and instead focusing on the present. Kaya yung makatwirang pagsasanay na nakasentro sa ating paligid, yung ating atensyon, alisin natin sa nakaraan, alisin natin sa darating na negatibo na inaasahan natin. Kasi matatakot ka pag kang nasa isip mo, naku, mayroon palang paghukom, may apoy pala. Ba't ka matatakot? Iglesia ka ni Yahushua. O di ba? May digmaan, baka yung digmaan sa Iran, makarating sa Amerika. Naku, nagkakagulo na, hindi nagkakaintindihan ang China, South Korea, North Korea, Japan. Magkakagulo na yata. Pagka yan po ang nasa isip po natin, mga kapatid, magugulo buhay natin. Walang kapayapaan. Maging sa pagtatrabaho mo, na hindi ka makapokus. Bakit? Gawa nga po ng ikaw ay nagpakontrol. Yan po sa tinatawag nating anxiety, mga kapatid. When we mindfully shift our thoughts to our current experience, pagka ang ating isip ay ating pinoko sa current, yung current natin na experience, we cannot only engage in life to the fullest, but also better manage the pain of the past and the worries of the future. Kapag ang ating focus yung present, yung day-to-day natin na existence sa buhay na ito, yung nakaraan na yon. Ang darating, dumating na kung dumating yon. Pero kung ang focus natin, yung present natin ngayon, we can manage everything in a positive way, mga kapatid. Mabubuhay tayo sa isang masayang buhay. Di ho ba? Kaya, yan ang dapat natin gawin. Yan ang payo nitong mga eksperto pagdating po sa pag-iisip ng tao. Mindfulness, just like with any other skill, takes time to develop. Yung pong awareness natin, mindfulness, yung aware ka sa darating sa buhay mo, ano man yan. Di ba? Katulad ng ibang mga skill ng tao, kung ano man yung kanyang katangian na magagawa niya, ay talagang it takes time to develop. Ay talagang kailangan ng panahon para ito'y umunlad. And even after you begin practicing it, odds are you will still experience patterns of anxiety. Pagkatapos na ating mapaunlad, na practice natin, awareness, alam mo na dapat ka nakapokus sa presente para wag kang guluhin ng anxiety at depression. Pero alam nyo, darating at darating pa rin sa iba't ibang form ang anxiety. Expect pa rin po, mga kapatid, darating pa rin yan. Di ba? Kahit anong, sabi nga, kahit anong galing ng boksingero sa pag-iwas ng suntok, tatamain pa rin siya ng suntok kahit paano Di ba? Mga kapatid, ganyan din ang buhay natin. Kahit aware na aware tayo na darating to sa buhay natin, negatibo, mamanage ko ito. Habang minamanage natin yan, asahan mo may darating pa rin. Kaya maging aware tayo, mga kapatid. Di ho ba? Kailangan natin yan You might even feel anxiety about feeling anxiety or about not practicing mindfulness the right way. When this happens, try to be patient and compassionate with yourself. Pagka nangyari na po, na talagang nangyayari itong mga bagay-bagay sa buhay natin, na minsan beyond sa ating control, kailangan po ay wag tayong ay mawala ng pag-asa. Maging patient tayo. And remember that even when it doesn't seem like it, your brain is creating new neural pathways. Alam nyo, habang tayo ay nakikipagbuno sa anxiety, ang ating isip nagkakaroon ng new neural pathways. Ng pagbabago ng pag-iisip sa maraming paraan. Sapagkat we are dealing with anxiety and depression. So if you're dealing with depression and anxiety, ang ating isip ngayon ay magkakaroon ng new neural patterns. Marireboot, kumbaga. Mariretrain yung ating isip para ating pong ituon ang ating isip sa present, wag sa past, wag sa darating. Doon lang sa present. Pag nagdi-deal tayo sa present,
Kung mayroon na tayong neural pathways, positibo ng ating paningin at ang ating pananaw, magiging manageable ang problema. Di ba? Kayang-kaya nating harapin anuman yung anxiety dumarating sa buhay po natin. Kaya diyan po sa ilang mga referensyang binasa na po natin, mga kapatid, ay ating matututunan ang mga kaalaman. Maging dito sa mga binasa natin, mga professional ito medical professionals ito, mga taong nag-research po ito, mga psychologists po ito di ba? Kaya lalago ang ating kaalaman. Kaya ang kailangan po sa atin ay matuto tayo, ano ba ang darating pa sa buhay natin. Sa ating pong pag-discover kung ano man ito, ay kailangan naman nating tandaan ang sinabi kanina ni Apostol Pablo sa binasa natin sa Pilipos, may Diyos tayo. At alam ba nyo ang pahayag ni Daniel? Itong sabi ni Daniel. Next slide, kaugnay po ng mga kaalamang ating natututunan. Pero Daniel, isara mo munang aklat na ito't huwag mo munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito ipinapahayag, marami ang magsisikap na unawain ang mga nangyayari. Pag binasa nyo rito sa Ingles, sa God's Word, Daniel 12:4, but you, Daniel, keep these words secret and seal the book until the end times. Many will trouble everywhere, knowledge will grow. Kaya talagang ipinagpauna na, knowledge will grow. Di ba? Kaya itong ating natututunan ito, na sa ating binasang mga references, yan ay fulfillment ng prophecy ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propetang si Daniel that nang sabi, before the end times, bago dumating ang kawakasan, knowledge will grow or knowledge will abound. Kaya itong knowledge na ating natutunan sa mga referensyang binasa po natin, tama naman Di ho ba? Kaya i-adapt po natin yon. Alalahanin natin yon. Pero ito tanong, ayon po sa Biblia, bagaman alam na natin, yang anxiety, yang pong worries, yang pong problema, at iba't iba pang mga damdaming traumatic, di ba? Hanggang sa depresyon. Pero ano po ang kailangan natin higit sa lahat na itanim sa ating isipan? Next slide. Ganito po nakasulat sa Jeremias. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya o ng malakas ang kalakasan niya o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sinuman na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil yon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon o si Yahuwah ang nagsasabi nito. Sa ibabaw ng lahat, huwag naman tayong magyabang. Nasasabihin natin, kayang-kaya natin yung depresyon. Bakit? Natutuwa ko Pinag-aralan ko yan Nabasa ko yan sa mga resource medical professionals. Hindi natin dapat ipagmalaki yon. Bakit? Kapag ang sabi ho ng Biblia, yun ay kayabangan po yun Di ba? Yung sabi ng malakas, ang kalakasan niya, mayaman yung kayamanan niya, yung pagmalaki yung karunungang alam niya, ay ayaw ng Diyos doon. Ay anong sabi? Ang kailangan po ay matuto tayo na na tayo ay magmalaki. Bakit? Ang ating ipagmamalaki, hindi yung natutunan natin kung paano harapin ang anxiety, kundi may Diyos tayo. Yun ang ating ipinagmamalaki. Kung marumang nagpapalakas ng loob natin, ay hindi yung karunungang natutunan natin on how to manage anxiety, depression, at saka iba't ibang mga problema. No, ang dapat po ay may Diyos ako. Si Yahuwah nandyan. Si Yahuwah Ama na hindi magpapabaya sa mga anak niya na naglilingkod sa Kanya. Anong ibig ng Panginoon Diyos na dapat nating maalaala para kung tayo man ay nagdaranas ng mga iba't ibang anxiety, dumarating yun Di ba? Ako lang bilang isa Naiisip mo rin yung present ngayon. Ano ba yung present ko ngayon? Ang present ko ngayon, eto, may problema sa ganito, may problema sa ganito, may problema. Iba't ibang problema. Maging kayo Di ho ba? Anong present natin ngayon? Pagkat pa nang sabi ng ating binasa, not
Think not about the past. Think not about the dreadful future. No. Think of the present. Bagamat tayo nasa present, focus natin nasa present. Ano ba sitwasyon natin ngayon? Napakasarap ba? Aba, hindi. Totoo lang. Di ba? Ano payo? Ito sabi ng Apostol Pablo. Sa aklat ng Pilipos, ito pong payo sa atin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Yahushua. At ang kapayapang ito'y hindi kayang unawain ng tao. Hindi kayang unawain ng tao. Kaya bagamat meron tayong alam, anong pinapaalaala sa atin? May Diyos tayong si Yahuwah. Anong kailangan po? Sabi ni Pablo. Ang sabi, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos, kay Yahuwah, ang lahat ng pangangailangan natin sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya anuman ang ating sitwasyon ngayon, ang iba bigat na bigat, hirap na hirap talaga. Alam natin yan, nararanasan natin yan, mga kapatid. Lalo kung maroon na tayong may edad na tayo at may sakit pa tayo. Di ba? Mag-iisip ka pa ng ano ang ating gagawin sa ganitong bagay, sa pagtulong sa kapwa. Marami yan eh. Di ho ba? Kaya pagka inisip po natin po yan sa ganang atin, ay mawawalan tayo ng pag-asa. Ilapit natin sa Diyos yan. Ang sabi ni Pablo, pag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Yahushua. Ang tinutukoy dito na pinapayuhan ng Apostol Pablo, yung mga kay Yahushua na. Yung mga pinili mula sa mga tinawag. Di ho ba? Kung sila nga ay nakakayanan nila, yung mga ibang lumuluhod sa iba't ibang Diyos. Di ba? Tayo pa kaya ng ating nakilala na ngayon ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, at ang pangalan ng anak niya, Yahushua. Ang kailangan lang po ay gaano katibay ang ating pagtitiwala sa magagawa ng ating Diyos. Yan ang tanong. At yan ay subjective. Ano ibig sabihin ng subjective? Depende ho yan sa tao. Ako, kayo, magkaiba tayo ng level ng pananampalataya. Kailangan po maabot natin ang pananampalataya na anuman ang ating presenting nararanasan, may Diyos ako. Marunong akong manalangin sa Diyos ko at ang Diyos ko hindi ako pababayaan. Pagka ganyan ang nasa isip natin, mga kapatid, gaano man kataas ang bundok ng kahirapan at mga kaguluhan at problemang ating susuungin at aakyatin. Kayang-kaya po natin yan sapagkat ang sabi nga, ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Iba ang gawa ng Diyos sa gawa ng tao. Kaya nagtataka yung iba. At nila nagawa yun? May Diyos kasi tayo. Ano ang mga pang-araw-araw na problema ng tao? Na wino-worry natin. Nag-aalala tayo. Ito po, pakinggan ninyo. At itong katotohanan nakasulat sa Biblia. 6:25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Ano ang pang-araw-araw na inaalaala ng tao? Ayan ang liwanag ng ating binasang yan. Kakainin, iinumin, susuotin. Ano yan? Yan ang ating mga basic
Mga fundamental na needs ng tao, basic needs ng tao. Pagkain, susuotin, iinumin, isa siguro ay bubong ng bahay, kailangan din natin yun eh. Homeless ka pagka wala kang tahanan eh, di ba? Bakit po? Ang sabi ng Biblia, huwag tayo mag-aalala. Tandaan yung kausap diyan, hindi yung mga pariseo, hindi lang basta yung mga tao, kundi mga alagad. Bagaman yan ay dapat malaman din ng lahat ng tao para matutunan yan. Pero referido yan sa mga alagad ng Kristo. Bakit ang sabi, dahil kung binibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Kung yung buhay nga naibigay ng Ama yung pa kayang pagkain natin, magsipag ka lang. Yung pa kayang ating iinumin, isusuot, magsipag. Wala naman sigurong magsasabi na nasa katinuan ng isang tao kung aasa lang siya sa Diyos. Ganun pala may buhay ako, darating ngayon yung isusuot ko. May buhay ako, may darating na pagkain. Ano ka, sinuswerte? Kailangan magtrabaho. Di ho ba? Kaya nga ang sabi sa Epeso kailangan ay iwan na ang gawaing masama, gumawa at magtrabaho para may maibigay sa nangangailangan. Kailangan magtrabaho para mayroon tayong maipambili ng pagkain, mayroon tayong maipambili ng ating iinuming tubig at maisusuot na kasuotan. Paano pinakita po ng ating Panginoong Yahushua ang pagiging dapat maging positibo tayo sa ating po na pagtitiwala sa Ama? Ang sabi niya, tignan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Ba't niya pinatitingnan? Ano dahilan? Hindi sila nagtatanim. Totoo, hindi totoo. Saan kayo nakakita ng ibong nasa parang at umaawit ng ang magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Meron ba kayong nakitang ibong ganon? Walang ganon. May nakita ba kayong ibong nag-aani? Wala rin. Meron ba kayong nakitang ibong nag-iipon ng pagkain sa bodega? Wala rin. Pero ano ang nangyayari sa mga ibon? Nabubuhay. Bakit? Pinapakain sila ng inyong amang wika na nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Kaya, mga kapatid, mas mahalaga tayo kaysa mga ibon. Kaya huwag tayong mag-aalala. Ito'y usapan ng pananampalataya Di ho ba? Maaaring ang level ng pananampalataya ng isang kapatid ay iba sa level ng pananampalataya ng iba nating kapatid. Magkaiba-iba yan. Kaya nga may sinabi ang Apostol Pablo na kailangan tayo magtulungan tayo magpakasigla hanggang sa ating maabot yung pananampalataya, yung level na pananampalataya na hindi ka na matitinag, hindi ka na, sabi nga, pwedeng igupo ng problema at anxiety. Immovable faith. Kailangan maabot natin yan. Bakit? Ano sama? Kung puro alala. Ang sabi, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Iikli buhay natin. Hindi hahaba. Di ba? Puro alala lang, pag-aalala na lang. Puro pag-aalala ng ang nasa isip natin. Di ba? Kaya sa ano natin dapat i-focus ang ating pag-iisip para ating maiwasan ang mga worries o pagkabalisa, alalahanin sa buhay. Saan natin dapat i-focus? Ito, 4:8-9. Paki-slide lang po na, pakita yung slide natin na yan. Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip. Ito, palaging isa-isip. Ano yon? Ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sabi ni Pablo, sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam nyo yung sinabi niya dyan, bukod yan mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri. Alam nyo, naranasan ko yan Araw-araw kasi, nagpiprick ako ng finger ko para aking sukatin ang aking sugar level, no? Level ng sugar ko. At maging yung kinukunan ko ng blood pressure. Kumukuha ako ng blood pressure. Habang
habang kumukuha ako ng blood pressure, nakapikit ako, mga kapatid. O ginagawa ko ito, hindi ko sinasabing gawin nyo rin. Habang nakapikit po ako, iniisip ko yung may mga batang naglalaro, namimingwit, magandang senaryo, masayang lugar, maaliwalas na mga iniisip ko yun. Alam nyo, pagkatapos kong idilat, tingnan ko yung resulta ng blood pressure ko, 110/75, 118/80. Di ba? Maganda eh. Bakit? Kasi ang sabi, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Pero sige, subukan nyo. Sukatin nyo, kumuha kayo ng blood pressure nyo. Isipin nyo yung kaguluhan, yung hirap na hirap ka, yung ikaw ay may sakit. Puro negatibo. Tingnan nyo resulta, negatibo rin. 140 siguro, 145/96. Totoo yun eh. Sapagkat, pag kay positive thinker, ang resulta ay positibo rin. Malimit yon. Pero pag kay negative thinker, you are prone on negativity. Ang tendency mo, ang propensity mo, ay mag-think ka ng negative na mga nangyari at mangyayari pa, negatibo rin resulta ng blood pressure mo. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya itong payo ng Apostol Pablo na ito, naranasan natin ito. Diba? Kaya ang sabi, mga bagay na totoo, yun ang ating dapat isa-isip. Ano yung totoo? May bayang banal. May rapture. Yun ang totoo. Di ba? Ano yung totoo ng kaligtasan natin ay hindi sa araw ng paghuhukom? Saan ang kaligtasan natin? Kailan yon? Sa araw ng rapture. Doon ka mag-focus. Ano pa? Mabuhay tayo na tumulong tayo sa ating kapwa. Magpakabait tayo. Magbagong buhay tayo. Ano yon? Di, mga bagay na totoo yon. Bagay na marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ang sabi ni Pablo, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo. Ano yon? Yun ang mga aral na totoo galing sa Biblia. Ano ang pagpapala? Kapag ginawa natin yon, sa inyon Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Kaya ano ang panglaban sa anxiety, pagkabalisa, pagkabahala, problema? Kailangan natin po ay ang kapayapaan. Sino makapagbibigay ng kapayapaan? Ang ating Diyos na si Yahuwah. Sana po, mga mahal na kapatid, itong mga katotohanan ito na ating naririnig, ating panghawakan, gawin po natin ito, mga mahal na kapatid. Kapag tayo po ay nasa isa kalagayang mahirap talaga, nararanasan natin yan eh. Di ba? Sabay-sabay ang problema eh. Karamdaman, ako, hindi ka mapalagay. Mga kapatid, eto payo ni Haring David. Next slide. Itong dapat nating pakinggan. Ayan, Yahuwah, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala. Ito'y pahayag ni Haring David na siya'y talagang binuksan niyang kalooban niya kay Yahuwah. Na ito rin ang dapat nating gawin kapag tayo po'y nasa isang kalagayang hirap na magkasunod yung problema eh. Karamdaman, iba't ibang problema. Humihingi pa ng tulong yung kamag-anak natin. Nako, itong sabi ni Haring David, Yahuwah, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo, nakatayo, kahit na kayo nasa malayo. Nalalaman niyo yung lahat ng aking iniisip. At totoo yun. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko'y nalalaman ninyo. Yahuwah, hindi pa man ako nagsasalitay, alam niyo na ang aking sasabihin. Kilala niyo ko dahil kayong lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto na ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. Pagka tayo po ay hirap na talaga, dumarating yun eh. Kahit tayo iglesia ni Yahusha, dumarating yun. Pero walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya
walang suliranin, walang mga pagkabalisa na dumarating sa buhay natin na hindi natin kakayanin. Ano lamang ang kailangan nating gawin? Atin pong itingin ang ating mga mata sa langit. Manalangin tayo katulad ng ginawa nitong si Haring David na kanyang kinilala ang Diyos ang siyang may magagawa sa buhay niya. Kaya itong mga nararanasan natin sa buhay, mga kapatid, ay naranasan din ito ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos. Gawin natin nang tayo po ay lumapit sa Ama. Ikaw ang nakakaalam, Ama, ng iniisip ko bago pa ako magsalita, bago pa ako gumawa. Alam niyo kung anong ginagawa ko. Alam niyo kung ano ako, kung gaanong buhay na ihaba ng buhay ko. Alam niyo kung ano mararanasan ko, alam niyo daan darating sa buhay ko. Sa inyo ako dumudulog. Yun ang ating dapat gawin. Sino pa ang nag-iimbita kapag tayo hirap ng talaga? Ito pa, ang sabi po sa Mateo, ganitong ating mababasa. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin yung mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Si Yahushua ito. Bukod kay Yahuwah na nilapitan at dinalanginan nitong si Haring David na dapat nating tularan. Kanino pa tayo dapat na dumulog sapagkat nag-iimbita din siya, ang ating Panginoong Yahushua. Lumapit ang wika kayo sa akin. Sino yon? Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dumulog tayo kay Yahushua na siyang nagbuwis ng buhay para sa atin. Kay Yahushua na siyang pinakapangulo ng iglesia na kanyang itinatag. Yan ang kilusan na binubuo ng mga tagasunod niya. Ano pangako niya sa kanyang mga alagad para ipakita niya ang kanyang pagmamahal, para ipakita niya ang kanyang concern sa kapakanan ng mga tunay na sumusunod sa kanya. Ito pa ang sabi niya sa 14:27, aklat po na sinulat ni Juan. Ito nakasulat, mga kapatid. Pakinggan po natin, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yan ang peace na alok ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Yahushua na hindi kayang ibigay ng mundo. Anong isinisigaw ng mundo ngayon? Peace, kapayapaan. Pero anong dumarating? Kapahamakan. Sapagat ang mundo, ang peace na tinatawag ay pansamantala. Ang totoo sa ngayon, kung magbabasa kayo at kung magre-research kayo, napakagulo na ng mundo, napakagulo ng kalagayan ng daigdig na ito na ating kinalalagyan. Kaya ang sabi, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko kayo sa inyo ang kapayapaan. Iniwan ko sa inyo, sabi ng Kristo, ang kapayapaan. At yung kapayapaan na yan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Kristo, bago umakyat sa langit, sabi niya sa mga alagad niya, magpaiwan kayo dyan sa Jerusalem, hanggang sa matanggap ninyo ang Espiritu Santo. Gaano kahalaga ang Espiritu Santo? Pakinggan natin. Dito po sa 15:13, aklat po na sinulat ni Apostol Pablo, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gaano kahalaga ang banal na Espiritu? Yan din ang Espiritu Santo. Yan po ang magpapatibay. Yan ang magpapalago. Yan ang magpapatatag ng ating pag-asa. Kaya, mga kapatid, tayo bilang iglesia ni Yahushua, mga iglesia ni Yahushua, huwag tayong kakitaan na tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Huwag. Para mong sinasabing wala kang Yahushua sa buhay mo.
para mo sinasabing wala kang Yahuwah sa buhay mo. Kailangan po makita sa atin ang katatagan, gaano man kabigat ang suliranin natin, gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, mga kapatid. Ano, ayon kay Pedro, ang ating pang mararanasan at paano natin ito mapagtatagumpayan. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang tinutukoy ni Pedro ay ang Ama. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Alam niyo ang anxiety, ginagamit din ng demonyo minsan yan para tayo ay huwag magtiwala sa Diyos, para huwag yumabong at lumago ang ating pananampalataya. Kapag nararamdaman natin na tayo'y dumaranas ng pagsubok at mga kahirapat at saka kabalisahan at ang nagiging bunga, pinanghihinaan tayo. Hindi na tayo dumadalangin sa Diyos. Nawawalan tayo ng pag-asa sa Diyos. Hindi ka na sumasamba. Isa lang kahulugan nun. Nahihila ka ni Satanas. Dahil sa anxiety, para alisin ang tiwala mo sa Diyos at ang pag-asa mo sa magagawa ng Diyos. Huwag po, mga kapatid, magpakatalino tayo. Doon kailangan ng mindfulness, ang awareness. Hindi na ito tama sapagkat ang anxiety, dinadala na ako papalayo sa Panginoon Diyos ko. Huwag. Huwag nating payagang madaig tayo noon. Ang sabi, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Yang totoo, tagasunod ka man ng Kristo, hindi. Magdaranas pa rin tayo ng paghihirap eh. Diba, mga kapatid? Bakit? Mundo ito eh. Nasa mundo tayo. Ang mundo, hanggat tayo may mundo at nasa mundo, maghihirap ang taong nasa mundo. Mula nang magkasala si Adan at Eva, sinumpa na ang mundo. Di ba? Nasa ilalim na kasi ng pagkakasalang mga tao. Kaya tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, pinapaalaala sa atin, patatagin natin. Kung meron man tayong dapat na maging lunggatiin natin, pakahangarin natin, patatagin natin, yung ating pananampalataya. Mga kapatid, matatag ang pamumuhay ko. Salamat. Matatag ang sambahayan ko. Salamat. Pero matatag bang pananampalataya natin? Yan ang patatagin natin, mga kapatid. Yan ang patibayin natin ang ating pananampalataya para anuman ang dumating sa buhay po natin, hindi tayo makakapiglas doon sa pag-asa na tayo ay makakasama ng ating Panginoong Yahushua pagdating niya. Ano pa ang wika ni Haring Solomon kaugnay ng ating pinag-aaralan dito po sa Aklat ng Kawikaan? Ito sabi ng Biblia, inaakala natin na tamang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon o si Yahuwah lang ang makakapaghusga kung ano talagang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoong Yahuwah o Panginoon Diyos ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. At ang lahat ay nilikha ng Panginoon o ni Yahuwah na mayroong layon. Mga kapatid, ano ang payo sa atin ni Haring Solomon kaugnay ng ating pamamalagi sa buhay na ito? Darating ang problema, anxiety, problema sa kwarta, sa kung ano pa mang mga iba't ibang problema na yan. Ang sabi, inaakala natin na tama lahat ng ating ginagawa. Huwag tayong matuksong ganon. Kasi ang iba nga po, nahuhulog dun sa nanghawak sa kanyang paraan eh. Huwag. Kailangan po pagka tayo may problema, lumuhod tayo sa Ama. Ama, ano po ang gagawin ko? Ano pong gagawin namin? Yun ang gawin natin, mga kapatid. Minsan tayo natutulog tayo, nagigising tayo ng bigla sa gabi. Di ba? Kaya minsan ang ginagawa natin, may dahilan yun eh.
Ako bilang isa, ako'y nananalangin sa Ama, "Ama, salamat po. Ako'y nagpapahinga, ako'y ginising niyo siguro para lumapit sa inyo, para magpasalamat sa inyo, para ipagkatiwala sa inyo ang darating na panahon sa buhay namin at ng aming pamilya." 'Di ba? Pinapanalangin pa natin ang mga kapatid na kasama natin. 'Yun ang tama, huwag tayong manghawak sa ating inakalang tama, manghawak tayo sa Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ang humuhusga kung ano talagang ating motibo, kung anong nasa puso natin. Ipagkatiwala mo, sabi ni Haring Solomon, kaya ho ang lahat ng gagawin mo at magtatagumpay ka. Kapagkat may layo ng Diyos sa paglikha sa atin. Kung tayo po'y buhay pa, ang iba'y patay na eh. Ang iba'y pinapagpahinganan ng Ama. Pero tayo nabubuhay pa, mayroon pang layo na Diyos. Una, makita sa atin, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating mga anxiety po, ang ating mga problema, ang ating bagabag, ang ating mga hilahil, na iniluluha natin, na yan ang ating buhay. Yan ang buhay natin. Minsan pagod ang katawan natin, dagdag pa ng problema, dagdag pa ng mga pagtawag ng mga kamag-anak natin, minsan nangangailangan din. Minsan nasasabi natin, na hirap na isip ko, hirap na katawan ko. Ama, sa'yo kami dumudulog, sa'yo kami lumalapit. Tulungan mo naman kami. Huwag kaming maligaw, huwag kaming mahulog na kami magtiwala sa aming gagawin, sa aming sariling pag-iisip. Sa'yo kami humihingi ng payo, sa'yo kami dumudulog at nagmamakaawa. Kapag ganyan, mga kapatid, ano man ang problema pang dumating sa buhay natin, kasi problemado na mundo, wala na talaga. Ang dami ng gulo. Kaya pagka ano man ang dumating pa po sa ating buhay, nandiyan lang ang Diyos, ang Ama, naghihintay ng ating pagtawag. Basbasan tayo ng Ama, tumayo po kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, ang aming pinag-aralan ay amin na pong natutunan noon yon. Sapagkat walang bagong bagay, ang mga leksyon na aming pinag-aaralan ay halos nauulit din lang sapagkat walang bago sa mundo. Kaya naman, ito'y aming pinag-aaralan sapagkat minsan ay dumarating din sa amin ang panghihina ng loob. Minsan kami po ay nawawalan din ng pag-asa, nababawasan. Pagpasensyahan mo na kami, Panginoon. Pagpaumanhinan mo kami kung nakikita mo kami sa ganitong kalagayan. Sapagkat tao kami. Opo, iglesia kami ni Yahushua. Tagasunod niya kami. Pero hindi pa ito ang lugar na kung saan kami ay magiging kasama mo, Ama. Naglalakbay pa lamang kami. At habang kami naglalakbay at habang tumatanda, lalo kaming nahihirapan. Dagdag pa ang mga sakit namin. Yan ang totoo, hindi kami nagpapaimbabaw. Yun ang katotohanan na sinasabi namin sa iyo. Amin pong hinihiling sa iyo na samahan mo kami, gabayan mo kami sa pagdadala ng problema, sa kabalisahan na dumarating minsan talaga sa buhay namin. Sapagkat minsan ay sunod-sunod ang suliranin. Aman Diyos, sa ganoong kalagayan at pagka kami dumadalangin sa iyo, sana pakinggan mo kami. Iunat mong iyong kamay. Ipuin mo ang aming mga puso. Ama, pagka kami ang may naliligaw at halos panawan na ng pag-asa at tiwala sa iyo, hilahin mo kami, papalapit sa iyo. Kanlungin mo kami ng iyong pag-ibig. Palakasin mo kami sa pag-asang ipinangako mo. At sana ang aming pag-iisip ito namin sa mga salita mo, sa mga aral mo na nagbibigay ng inspirasyon, nagpapatatag sa aming paninindigan. Ama, basbasan mo ang mga naghihirap. Pakibasbasan mo ang mga kapatid namin na may mga kalumbayan,
sapagkat ang iba'y kakaroon ng dalamhati sa pagpanaw ng ilan sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, aming hinihiling sa iyo, pakialiwin mo ang iyong mga anak. Huwag mo kaming pababayaan hanggang sa dumating ang Panginoong Yahusya. Iyon ang aming dapat pagtuunan ng aming po na pag-iisip. Habang kami po'y naglalakbay naman, nangako ang iyong bugtong na anak ng kapayapaan. Yun ay sa kondisyon kung kami sa kanya'y lalapit, na yun ang lagi sana namin gawin habang may lakas at buhay pa kami. Salamat po ng marami sa mga salita mo. Gawin mo kaming matibay at matatag, maging mananampalataya, habang lalong lumulubhat naghihirap ang mundo na aming ginagalawan. Maasa kaming pinakinggan mo na kami sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahusya, na aming tagapagligtas. Amen. Purihin siya luwa sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahusha. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkilakip ng Espiritu Santo sa nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings at churchofyahusha.org. Please join us every Thursday, 9 p.m. Eastern Time and 6 p.m. Pacific Time for our Bible study program called 1001 Billion Questions. Growing Up Yahushans para sa mga kabataan natin, can be viewed via YouTube and Facebook. 1 Timothy 2:1 and 2, ang sabi, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Lagi nating isinasama ang lahat ng tao sa mundo, mga pinuno, silang nasa authority o kapangyarihan, na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan, karoon sila ng mga panukalang sa ikabubutit, huwag sa ikapipinsala, at ang mga digmaan sana ay malunasan pa't tumigil pa, para ang mga tao ay magkaroon pa ng pagkakataon na makapakinig sa aral ng Diyos at makapamuhay ng ayon sa kalooban niya. Hanggang diyan po, at tayo natatapos na sa ating pagsamba. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol